Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado. No? So hapon na mga kapatid dahil medyo may lakad kami kanina so kauwi lang namin. Pero mag-update tayo ngayon para sa inyo, no? At matindi yung mga news natin ngayon ako. Malupit, nakakatakot at mukhang matutupad yung request ng iba pero sana hindi naman malala yung mangyari mga kapatid, no? So ayan, mag-start na tayo. So kagabi, nagkaroon ng consumer sentiment and inflation expectations. So sa consumer sentiment, medyo positive yung nangyari kasi sobra sa inaasahan nila. Ang previous kasi nasa 52. Inaasahan nila mga 53.5. So naging 60. So goods na goods yan pati dito sa inflation expectation. Nako, ano kaya mangyayari sa rate natin, rate cuts? Na ito talaga yung pinaka-importante, Thursday ni. Kaya lang madaling araw to. Grabe to. So ayun yung hintayin natin. So mag-start na tayo ng news. Bago tayo mag-start mga kapatid, alam nyo na, palike lang ng video natin. At syempre kung gusto na mga ganitong news, updates, no, sa mga trending news, crypto news, subscribe na kayo sa ating channel. So unahin na muna natin yung ating kinakatakutan, no. So grabe yung nangyayari ngayon, no. Gumanti na yung Iran. No, gumanti na yung Iran sa Israel at grabe, no, sabi nga nung aking founder na nasa Israel, nakakatakot daw ngayon kahit na nasa ano ka na, nasa tawag doon, yung bomb shelter na, nako, medyo hindi ligtas pa rin dahil ang lalakas daw, no, ng mga hindi daw katulad nung dati, no, na nila. Ang dami nangyayari, kita nyo, moments of arrival in Tel Aviv, no, grabe ano. Parang pinapaulanan ka ng saan ka magtatago pagka ganyan, nakakatakot, di ba? So ngayon, sabi dito ng Iran officials, no? Iran officials threatening to target military bases of any country that tries to defend Israel. Nako. Sabi nga nung Brad ko, hype ngayon yung Iran. Ganado, no? At how should the USA respond to this, no? Sabi kasi nga syempre parang tinakot, di ba? Tinutulungan niya yan, tatargetin din namin kayo. Parang ganun. So nakakatakot to. No, pag eto lumala, nako. Eto na yung magiging reason kung bakit tayo magkakaroon ng ng money printing. Ito yung mangyayari, ito yung magiging reason, no? Pero sana, hindi naman sana ganun kalala. Pero malala, nakita ko. Ito yung mga tinamaan, no? Grabe. Ito yung tinamaan ng mga, nung missile na yun, yung pinakita natin kanina. So, grabe yan, no? So, talagang wasak-wasak yung mga building. Sabi nga dito ni Vincent, no? Vincent Scott, ang galing daw ng ginawa ng Iran. Kasi, Iran is using older missiles right now. And Israel is burning their supply, shooting them down. Kasi nung napanood ko rin sa mga meron ako napanood sa YouTube dun na mas mahal yung yung nag-anticipate ng missile kaysa dun mismo sa missile na binabato. So halos 1/4 lang yung price. Halimbawa, ito yung ginagamit ng ng Iran na ibabato sa Israel. Siguro ang sabihin nating 100,000 presyo nung missile na yon, ibabato nila sa Israel. Ngayon, yung ipang-anticipate ng Israel dun, mas mahal, no? Para masalo yun. Sabihin natin mga nasa 500,000. So, kung bato sila ng 100,000, salo ng 500,000. So, ayun nga yung sinasabi ng ni Vincent, na they're burning their supply, shooting them down, no? After the supply is drained, saka lang ilalabas ng Iran yung mga malalakas nilang missile. Kasi ang binabato nila ngayon, mga luma nilang missile, diba? So ngayon, ubos na yung nila, yung supply nila ng pang-anticipate. Bato na natin yung mas malakas nating weapon, yung tunay nating weapon. So grabe yun. Pag yun nangyari, nako, grabe talaga. No? Ang tindi niyan. Sana, pero sa tingin ko, kung ako tatanungin, World War 3, siguro hindi mangyayari yung World War 3. Sa akin kasi yan maraming mga kukontra diyan ng mga mayayaman tao. Kasi hindi nila papabayaan mangyari na masayang yung mga pinaghirapan nila, di ba?
Masaya yung mga pinaghirapan nilang yaman ba, tapos mangyayari lang is World War III. Diba? Kasi lalo na yung mga nagsasabi sa mga comment section na sana mag-war dahil para tumaas yung market, ganyan. Kapag nagkaroon ng World War III, wala nang may pakialam sa mga invest natin. Wala nang may pakialam sa investment. Ang kailangan mo na lang isipin is mag-survive. No, wala na yung sa kanino ka makipag-P2P, wala na makipag-P2P sa'yo. Diba? Na lahat na yan, wala na, magiging busy na yan para mag-survive sila. Lahat na yan, puro pa-out, no? Isipin mo kung lahat gusto pa-out, no? Pa-withdraw. Sino yung magbebenta sa'yo kapag ganun, di ba? Oh. Sino yung bebentahan mo? Ayaw niya ring magbumili, gusto niya rin magbenta. Di ba? So walang mangyayari pag ganyan, mga utol, no? So mas maganda wag na nating gustuhin 'yan. 'Di ba? Kung sakaling doon mag-stay sa bansa na 'yon, Iran versus Israel, sana wag nang kumalat. At sana matapos din agad or something na hindi lumala yung laban nila. Ganun, no? Kasi pag talaga wala, kawawa mga lalo na Pilipinas, tayo na laban natin dito. Baka lahat ng binoto nyo magpunta sa ibang bansa. Lahat dito. Lahat ng mga politikong binoto nyo nasa ibang bansa na. Iiwan tayo niyan dito. Diba? Wala tayong laban dyan, mga kapatid, no? So, ayun. Sabi nga dito, ni Kobieski letter, we are now have a rapidly escalating war between Israel and Iran. US tariff rates near the highest since 100 years, no? Yung tariff ng ginawa ni Trump. A Federal Reserve that is delaying interest rate cuts, no? Alam niyo naman, ayon ni Jerome. The 10-year note yield risking back toward 4.5%. Oil prices up nearly plus 40% in 2 months. A worsening debt ceiling and depleted spending crisis. Yet, the S&P 500 is 2% away from new all-time high. You can fight this market, no? Sabi, kahit na gano'n yung mga nangyayari sa atin, yung market natin medyo hindi, kasi kung isipin nyo to, dapat dito sobrang bagsak na eh. Sobrang bagsak na ng market, no? Pero sabi nga dito, yet the S&P 500 is 2% away from the new all-time high. Di ba? Bullish settlement now is arguably the strongest it has been since 2020. The reversal in sentiment since April is March 2020. Like, sentiment is everything when it comes to this market, no? Ayun yung sinabi niya. So, pero hati kasi yung opinion ng iba. Yung iba magbe-bear market na, yung iba naman mas magbo-bull market, no? Sabi nga dito dito sa may Bitpinas, everywhere I look, it is top signal. The hour is late, sabi dito nung isang daw. This was what a crypto analysis expressed, that he is widespread sign of a market top, pointing to growing institutional and political involvement, excessive enthusiasm, and technical similarities to past cycle endings. In 2017, Ethereum challenged BTC. In 2021, Ethereum challenged BTC again. This cycle, no altcoin has challenged BTC. So, no alt season this time around, sabi niya. Wala na raw alt season, mga idol, no? Paano yun? Pagka ganun. So, bear market na. Oh, there is no more alt season, sabi rito. No, ayun yung kanyang opinion. Sabi ko sa inyo, hati nga yung opinion eh, di ba? Pero ito naman, ito ang kulit nitong balita na to. Kasi Binance prompt assistance was crucial in helping us advance the investigation, says official of PNP Anti-Cybercrime Group, no? So Binance Assist Philippines, no? Tinulungan ng Binance yung Philippines, no, para ma-solve yung kaso, no, nung cybercrime group. Oh. Tapos nakaban yung Binance dito. Sabi nga dito, asan na yung sinabi nun? Binan, tapos hihinga nila ng tulong, mga hipokrito. Sabi ni, di ba? Bakit kasi kailangan nyo pang iban?
kung kailangan nyo rin pala ng tulong nila someday. 'Di ba? Mas maganda yung hindi sila ban, tas hihingan sila ng tulong. Hindi, mas maganda yun. Kesa yung alam nyong binan nyo dito, tas pre, baka naman pwedeng tulungan nyo kami sa kaso na to. Eh kung sagutin kayo ng bayan na hindi, ban nga kami dyan tas tutulungan namin kayo. Buti na lang, mabait yung mga nasa Binance, di ba? Sabi dito, ayan, baka naman pwede na ibalik ang Binance sa Pilipinas, nakatulong naman pala. Di ba? Binance sa Pinas para G-Crypto at CoinsPH lang makapag-operate rito. Tapos hihinga ng tulong sa mga investigate Binance, no? 'Di ba? Ang kulit nyo rin pala eh. Anong tawag sa ganun? Pag yung meron taong galit sa'yo, tapos pag nagipit siya, hinga kanya ng tulong. No? Anong tawag sa ganun? Kupal. Ganun yun. sabi ng Binance, kupal ka ba, boss? Ba't mo ko hinga ng tulong? Ganun no? Wala talaga yung Pilipinas. Sutoy ang Pilipinas, no? So, ito. Bitcoin has now closed. Ito So, dito, merong analyst daw na bear. No, na bearish, no? So, wala na raw all season. Pero kung titingnan dito, ang daming good news lalo na sa Bitcoin. Bitcoin has now closed 30 plus consecutive days above 100k since around May 8. And the streak is still going strong. Not just a milestone. This could be the market telling us that 6-figure is the new floor, fueled by institutional demand. So kung titignan nyo kasi yung Bitcoin, ang tagal niya na sa 100,000. Di ba? So parang kaya niya nang mag-stay. Kumbaga, kaya niya nang mag-stay sa 100,000. Dito siya. Simula nung, anong date yun? May. Ayan, May 8 niya. Sakto. Sakto yung talo ko. Tingnan ko. So simula May 8, simula May 8, ano natin? Yan. Nag-100,000 na siya, no? May, June. So halos ilang na siya? 2 months na, no? Na siyang nasa 100. So pwedeng ito na daw yung pinaka-floor, ito na yung pinaka-mababa. No, pwede na siyang umakyat, no? Pag na siya, ito na yung bago nating bottom. Pwedeng ito na, 'di ba? So matibay, kumbaga matibay yung hinahawakan, no? Ang ganda ng news na to, ang ganda ng sinabi dito. Tapos, BlackRock has accumulated 3% of all Bitcoin, becoming one of the largest institutional holders. Grabe, 3% ng 21 million Bitcoin. Ilan yun? Halos ang laki na ng hawak nila, mas mataas na sila sa MicroStrategy. Kasi alam ko yung MicroStrategy 2 point something lang 2.57 ganun. Yung hawak na nilang kabuuan ng Bitcoin. So mas marami na yung BlackRock. No, nag-aagawan na sila kung sino pinakamarami. Coinbase sees crypto bull run ahead. Di ba? So ito, iniisip niya wala nang bull run or wala nang alt season. Pero ito naman, bull run ahead, forecast new BTC all-time high in H2 2025 but warns of systematic risk from leverage corporate bets, no? So ingat-ingat kayo, no? Kahit na medyo siguro pwedeng umangat yung market natin, pero kaya pinag-iingat sa ganyan kasi kung aangat man siya, pwede siyang yung angat niya is pag volatile, no? Yung akala mo tuloy-tuloy na patas, biglang malalaglag, tas kala mo palaglag na, biglang aangat. yung uubusin ka mga idol, ganun yun eh. So kailangan meron kayong pag-aralan nyo lagi magkaroon ng stop loss at lock profit. Yan ang tatandaan nyo lagi, no? Pag nagtitrade kayo, kailangan nyo ng risk management, no? Pag-aralan nyo yun, ayun ang pinaka-importante sa lahat once na gusto nyo maging trader, no? Gold mining, ito isa sa mga bullish news to ngayon. Gold mining company Bluebird Mining BM Victory has announced they're going deeper into Bitcoin. So ito yung mga gold miners to, no? Gold yung minamay nila, pero ngayon from gold pagiging digital gold, parang gano'n, no?
After adding BTC to their treasury, they are now deploying 756 ASIC miners to start mining it themselves, no? So, hindi na parang nag-deploy sila ng mga magmamay ng Bitcoin from gold profits to digital gold production, no? Peter Schiff would love to hear your thoughts on this pivot, no? Kasi kilala niyo naman si Peter Schiff, siya yung walang bilib sa Bitcoin. Pero ngayon, tignan nyo, yung nag-a-adapt sa Bitcoin, tas magkakaroon na ng mga, madadagdagan na yung mga magmamay ng Bitcoin dahil, sipin nyo yan, mga big companies yan eh. 'Di ba? Tapos, magmamay na sila ng Bitcoin. Dati, gold lang yung minamay nila. Ngayon, kasama na yung Bitcoin. Yeah? So, solid news. No? Ito naman. When it comes to real-world utility, crypto to cash access is critical. No? That's why developers need to have the ability to integrate ramps into their tooling. The introduction of MoneyGram ramps is making that integration easier than ever. So mukhang nagpartner yung XLM o Stellar tsaka yung MoneyGram, no? Alam nyo, ngayon mga ganitong panahon, sa akin, mas magandang maging priority, no, yung hold. Kung wala kang pambili, hold lang. Kung nakikita mong bumabagsak, don't panic sell. Kasi mas lalo kang mauubos pagka ganun, no? Kung meron ka namang pang-buy, mag-panic buy ka, parang ganun, no? So, I'm not a financial advisor. Sa totoo lang, etong bull market na nangyayari ngayon ko lang din mararanasan to ng alam ko na yung nangyayari. No, kasi nung unang pasok ko sa crypto, bull market nun eh. Kumbaga nasa hype yung market nun, ang taas ng SLP, sikat na sikat yung Axie Infinity, lahat ng mga coins lumilipad. So ganun ako pumasok nun. So tapos naranasan natin yung bear market, naranasan natin madurog, umiyak, maduguan, no, hanggang bumalik na tayo ngayon papunta ng bull market. So ngayon ko pa lang to mararanasan yung pag-ahon. Pag-ahon papunta sa taas kasi ang pagpasok natin nasa taas tayo eh. Nasa taas tayo tapos bigla tayong nalaglag. Ganun yung una nating pasok. So ang pasok natin nandito tayo sa top saka tayo nalaglag. So ngayon nakaka-recover tayo tapos paakyat tayo and then palipad tayo. So first time ko lahat to mararanasan, mga idol din, no? Pare-parehas lang tayo. So ako, ang pinaka-strategy ko sa akin, no, is mag-hold at bumili. Yung trading ko kasi hindi ko ako kasi nagte-trade, pero hindi ko sinasuggest yun kasi minsan natatalo rin ako sa trading. Hindi kasi ako magaling mag-trade eh. Pero kung nananalo ako, ayun yung pinangbubodega ko, no? Dito ako nagte-trade, no? Kung yung mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung link diyan sa description. No, pwede kayo mag-trade, magbodega. So eto, ngayon ko lang din mararanasan. So ayon sa mga napanood ko, sa mga parang gagayahin kong strategy, kasi syempre marami namang mga nauna sa atin eh, 'di ba? So ngayon, ang ginawa ko kasi, ang plano ko, bodega din, and then meron akong date na target na doon ako magte-take profit. So alam niyo na yan, lagi kong sinasabi yan. Ngayon, kung hindi man ako magtagumpay doon, willing naman ako mag-hold ng matagal. Diba? Pero kung magtatagumpay tayo doon, goods na goods yun. Tapos saka tayo magbubudega uli pag bumagsak na ulit. Ganun, no? Sana, maggagawa din kayo ng sarili nyo strategy. Malay nyo, i-share nyo rin dito. Malay nyo, mas magustuhan ng iba. Diba? Gayahin ng iba, no? Ganun. Pero, syempre, not a financial advice yun, mga utol, no? At eto, ang mga upcoming digital asset spot ETF decision and their 2025 approval odds per Bloomberg. So kung titignan nyo, yung Tron, meron din siyang Canary Capital na nag-apply sila ng mga ETF, Avalanche, HBAR, Polkadot. Dalawa yung nag-apply ng ETF. Cardano, may nag-apply ng isa. Dogecoin, 3 yung nag-apply ng ETF. Litecoin, 3 yung nag-apply. So ang pinakamarami na halos pare-parehas lang is yung Solana at XRP, no? Ito yung mga nag-apply sa kanila, mga pito to, mga kapatid, no? Pero ko alam ko sa CoinShare, dalawa to eh. Walang alam, nakalimutan ko na eh. Pero sila yung pinakamadami. So most likely sila yung uunahin siguro na aprubahan, no? Ang mga deadline niyan is October
November at December. No? Ang pinakamalapit is ano to? January, July. No? July. Ay, iba pala to. Dito na tayo sa Litecoin. So, ang pinakamalapit, October 2. Sunod yung Solana, October 10. And then XRP, October 17. Pangkalahatan ng deadline to, mga idol, no? Final SEC deadline yan. Ayan, oh. Oh. Does SEC currently view as commodity? O, puro yes naman yung answer dito. Tsaka yung Litecoin hanggang XRP, medyo mataas yung... hindi, mataas naman lahat eh. Oh. Maski sa Sui, mataas din eh. Pero no, kasi yung sa Sui tsaka sa Tron eh. Unknown pa. So, hindi pa natin sure tong dalawa. So, pero etong mga to, malaki yung mga chance nila, no? Avalanche, HBAR, no? Polkadot, Cardano, Dogecoin. Gabi yung Dogecoin, no? Meme coins, pero nag-apply ng ano. Siya lang yung meme coins na may nag-apply ng spot ETF in Dogecoin, mga utol, no? So, ang lupit niyan. So, mamayang gabi, sana makapag-upload ako mamayang gabi, no? Kasi, lumabas kasi kami kanina, no? Nag-lunch kami. Advance Happy Father's Day sa lahat para bukas. No, bukas kasi baka marami ng tao eh. No? So, kanina kami so kakauwi lang namin. So, mamayang gabi, tatry ko kung hindi matutuloy yung lakad ko mamaya, mag-update ako agad, no? Kahit na mga alas 11, no? Gabi na. So, pero kung hindi man ako makapag-update mamayang gabi, bukas ng umaga, sure na sure yan, mag-update tayo, no? So, sana na-enjoy nyo yung ating news, no? At sana etong mga nangyayari sa ibang bansa ay matapos na, no? Pero sa tingin ko, magtatapos ang lahat. Madidesisyonan yan dito eh. Sa Thursday, no? June 19. Lahat na yan, madadaanan na natin yung June 16 na mga SEC deadline tsaka sa XRP tsaka sa Ripple tsaka sa SEC. So, madadaanan na natin to. So, ito talaga yung pinakamalupit dyan. Mga utol, no? Yung Thursday. No? Kasi malayo na yung mga susunod niyan eh. So, ang pinaka-importante ngayong naabangan natin is yung June 19 ng madaling araw, 2 a.m. No? Hanggang 2:30 a.m. Ayun ang pinakamaganda. Malupit yan. So, ayun. Ayun lang muna ang update natin ngayon, mga kapatid. No? Sana enjoy nyo. Pasensya na kayo ha. Dapat nyo hindi na ako mag-update ngayon eh. Kaya lang, syempre, magagalit kayo. Marami na nag-PPM sa akin eh. Jeblo, ano na? Kayo na pa ako naghihintay. Jeblo, ano ba? Ang tagal na yung news mo. Asan ka na? Ba't wala ka sa piling ko? Mga ganun yung mga nag-chat sa akin eh. So, ayan, no? So, ayun yung update natin ngayon. Naniniwala ba kayo na wala ng alt season o bear na? O naniniwala kayo sa iba na talagang ito yung pinakamalakas? No? Pinakamalakas na market eh. Kasi sabi nga dito, saan na yun? Nawala na tuloy. Ayan, no? Bullish sentiment now is arguably the strongest it has been since 2020, no? So, anong masatingin nyo? Bull o bear? O wala na bang alt season o meron? Ganun lang yun. Ganun lang yung pagpipilian natin, no? So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Mamayang gabi, tatry ko. Kung hindi na, bukas na lang ng umaga. So, kita-kits tayo. Mahal ko kayo lahat. Happy Father's Day advance. Magandang araw sa inyo mga kapatid at WhatsApp. I'm Batman.